bakasyon, Regina? Binigyan ako. Pwede ba naman nila hindi ako bigyan? Dapat naman. Ngayon ka palang magbabakasyon, ano? Dalawa na ito, nung namatay ang ama nila Aida, saka pa ngayon. Pwede akong hindi papasok kahit ilang buwan o kahit isang taon. Marami akong naiipong bakasyon. Pero mo nga naman, mahigit 20 taon ka nang nagtuturo. Tapos noong dalaga ka pa, hindi ba? Pwede ka na mag-retiro. Sayang naman kung hindi ko tatapusin ang aking serbisyo. Pero hindi mo na ako papasok hanggat hindi pa gumagaling si Aida. Kung sa bagay, kaya ko naman siyang alagaan. Ano nga palang sabi-sabi sa eskwelahan? Siguro alam nila ang pangyayari. Alam, pero ano bang maaasahan sa mga taong walang prinsipyo? Sinabi mo rin na itutuloy mo lang ba? Oo, bakit hindi ko itutuloy? Kahit ano pa ang kanilang sabihin. Eh dapat nga raw magdemanda. Sobra-sobra naman din ang ginawa nila kay Aida. Pero Nakapag-aral din doon si Arda, hindi ba? Marahil kilala siya doon. ang diferensya nga lang daw, mayor itong kalaban ko. Eh ano naman kung mayor siya? Porkit ba mayor siya libre na lang ang kanyang anak? Wala rin namang mangyayari kung malakas ang nasa poder. Lalo lang tayo purwisyohin. Pababata pa wala ng prinsipyo. Pagabagong tapos ng kolehiyo. Mabuti pa ang aming assistant principal. Matapang. Ang sabi, ituloy mo, Miss Calderon. You should really teach those people. Ituloy mo nga, Regina, nang madala. Sobra naman talaga yung anak ng mayor niya. Ang kanya nga talaga niya ay vital. Total vital din naman ang bibigay sa lalaking yan. Napakain mo ng aso, Ben? Opo. Bakit ba naghahanap ng cordons, Tony, ha, Ana? Maikli ang cordon na inilipat niya sa kwarto namin. Pagbibilhin ko na lang siya ng isa pabukas. Kailangan din yun sa pag-aaral. Malabo ang kanyang mata. Ibang-iba yan si Tony kaysa dun sa isa. Tingnan mo, prenteng-prenteng nagbabasa. Hindi man lang tulungan ang kanyang kapatid. Bata pa lang kasi si Ben. Spoil. Si Tony, din ng edad, kumikita na, nagtitinda na ng diaryo. Hindi si Tony ang spoiled, Ana. Baka si Aida kamo. Kung sa bagay, si Tony, tinikilatas ng mabuti yung mga maniligaw ni Aida. Hindi na nga nagbalik yung huling maniligaw nun, yung hindi kotse. Siguro, natakot na rin kay Tony. Kaya hindi na nakabalik. Sino nga ba yun? Babait silang lahat. Si Tony, pinumutyan talaga si Aida. Mapagbigay kamo sa mga kapatid. Di bali na wala siya, basta meron lang si Aida at Ben. Bagay. Seryoso, palaisip. Kapare-parehong sama. Napakasliyo ko din itong si Ben. Hindi kamukha ng kuya niya. Si Aida. Si Aida ang pinakamasaya. Masasabi kong may pagkabatang isip si Aida. Inosente. Maganda. Maganda. Hindi ko akalaing gaganda ng ganyan ang anak mo, Regina. Naalala mo noong sumakay siya sa parusa noong nakarang Pasko? Nang dalhin tayo ni Tony? Hindi ako makapaniwalang anak mo yun at pamangkin ko yun. Bakit nga ba may pa-jeans at ponytail lang dito? Napakasarap nang mamatay ang generator. E di pinasinagan siya ng mga flashlight. At siya ay ngumingiti. At yung iba niyang mga kaklase ay nagyayabang at naiinggit. Sino ba naman mag-aakala? Nangyari na yan, Ana. Mag-18 na siya ngayong Setyembre.
Regina. 5 taon na tayo dito. Natatandaan mo, dito nag-birthday si Aida. Lumipat tayo. At napanaginipan ko pa noon ang kanyang debut. At naiisip ko na gagawin ang tabi ng kanyang damit. Ang buhay nga naman. Mabuti pa siguro hindi tayo umalis sa gagalanan, Regina. At hindi tayo lumipat dito. Sino nakaalam na dito siya magkakaganyan? Ba dahil sa mga bata kaya tayo umalis sa gagalangan? Oo nga, Regina. Pero Gusto mo rin namang umalis doon nang lumalaki na ang mga bata, di ba? At nang malapit na sa eskwela. Dahil sa pagtanda natin, wala naman tayo makakasama. Patay na lang yun naman ang ating mga magulang. Naisip ko na dito na lang tayo. ewan ko, Regina. Siguro kahit saan tayo pumunta, ay sinusundan tayo ng tragedy. Hindi naman tayo sinusundan, Ana. Mabuti pang sabihin mo lang dahil sa pagkakataon o dahil sa mga kondisyon ngayon. Iba-iba na talaga ngayon. Naubos na pala ang gamot ni Aida, Regina. Yung tranquilizer. Magpabili tayo. Sino bang ating pabibilhin? Si Tony? Pabilhin mo na at gabi na. Malapit na siguro mag-aalas 9. Hindi ko gabi. Gabi na pala. Akala ko ba'y napapagod ka? Tony? Sandali lang po. Ikakabot ko lang po itong dila. Ano ba ang napapansin mo kay Aida? Anong napapansin? May pagbabago ka bang nakikita? Hindi ba parang lumalala? Sabi naman ng doktor, ay may shock pa siya hanggang ngayon. Totoo naman nasindak si Aida. Kung sa bagay, medyo nawawala ng mga mata ng dakok sa kanyang pigit. At sino ba namang hindi makakabawi kapag dinabukan ka rin? Yun namang mga sugat-sugat at galas-galas ay magaling na. Ang ikinatatakot ko ay ang kanyang pagiging nervous. Lalo yata siyang nagiging nervousin. Parating niyang naaalala yung mga kanyang nangyari. Ganun ba yun? Hindi ba yun nakakaloka sa kanya? Hindi naman siguro, Ana. Mahusay ang mga gamot na ibinibigay ng doktor kay Aida. At sabi sa ospital, magaling daw ang mga psychiatrist na tumitingin kay Aida. Tiyaga. Tiyaga ang ating kailangan, Ana. Kaya hahabaan ko ng aking bakasyon. Mahusay siguro yung likidong tranquilizer na inihahala natin sa kanyang pagkain. Biro mo yun, yung tira niyang pagkain, sinubukan kong ibigay kay Sultan. Yung aso natin, ayun, nakatulog ang pobreng aso. Iyon naman daw ang kailangan, sabi ng doktor, Ana. Ang humupa ang kanyang nervyos. Ibinigay ni Tony kay Aida ang maliit niyang panodopo. Sa linggo ulit ang punta ng doktor dito. Kaya doon natin malalaman kung kailangan pa ba ipasok si Aida sa ospital. Si Tony nga pala. Tony? Bumili ka ng gamot, Tony. Nasa tokador ang pera. Opo. Ilang beses ko nang napapansin parating lumalabas ng gabingan si Tony. Napapansin mo ba? Hindi. Yung lagay ng siguro yun ay palakad niya. Ugali niya lang talaga ang maglakad. Di ba sinabi mo kanina'y palaisip? Oo nga. Pero gabi-gabi nang umuwi ko minsan. Gamit ang susi. Baka naman pumunta siya sa kanyang kaklase sa kabilang kanto. Ayun ko. Si Ben ang tanongin mo. Sila naman ang magkakwarto. Kaya lang, nag-aalala ko. Alam mo na ngayon, baka magkatuwaan niya. Sa atin ba iyon? Tingnan mo nga, Benjamin. Magandang hapon, Ivo. Ngayon po ba si Mrs. Calderon? Oh, sino po sila? Si Mayor Regina, may kasama. Ano kayang kailangan? Baka ayusin ka. Inay, gusto ka raw kausapin. Papasukin mo. Pasok po. Salamat. Umupo po kayo.
Magandang hapon mo, Mrs. Magandang hapon ho naman. Napasyal pa kami ni Atty. Colas. Mago po kayo. Salamat. Siya nga pala, kasama ko si Consilan Colas. Atty. Colas. Ano po ninyo? Oho. Gwapo at listo. Listong bata, hindi basta-basta nagpapasok. Tingnan mo nga naman kay Consilan ang Japanese painting nila. Di ba ganyan ang nagpuha mo sa Tokyo? Opo, Mayora. Malaki siguro ang upa ninyo sa apartment na ito, Mrs. Catherine. Sa amin po ito, pinakupahan lang namin ang unang hito. Dispensa, Mrs. Dispensa. Tingnan mo nga naman, Consilan, sa kanila pala ito. Masina pa apartment nila. Masagdara ng law mythology at science. Maestra ko kayo, Mrs. Calderon? Oo. Saan naman ho kayo nagtuturo? Sa Torres High School sa Maynila. Ano nangyari andito kayo sa... Narito ang aming apartment. May bahay ho kami sa Gagalangan. Pinakaupahan lang po namin. Mukhang familiar sa akin ang Calderon. Saan probinsya kayo galing, Mrs.? Lihitimo akong taga Maynila. Ang mister ko po ay taga Nueva Ecija. And you are now a widow? Ang totoo niyan, Mrs. Kami huy na parito dahil ang sadya namin ay Para ano? Ipaurong sa akin ang demanda? para Mayor? tayo magkausap. Si Judge Joaquin ho mismo ang nagmungkahing magkausap kayo. Kung ako ang tatanungin ay, ang mas pinakamabuti ninyong gawin, Mrs. Akala ba ninyo mapadaan niyo ako sa pahinihingi ng tawad sa ginawa ng inyong anak? Alam ko, Mrs. Kung ganun, bakit hindi na lang natin ipaubaya sa husgado? Si Mrs. Kayo ba may anak na babae, Mayor? Alam ko ang itanong ninyo. Paano kung sa pinakamamahalin niyong anak sa tatlo ay ginahasa ng aking anak? Natural namang mararamdaman ko ang katulad ng nararamdaman niyo ngayon, Mrs. Kawawa rin ang inyong anak, Mrs. Ang ibig kong sabihin, Para patunayan na siya'y ginahasa o hindi. Kung hindi kayo kumbinsido na siya'y ginahasa, bakit pa kayo narito? para huwag niyong umabot dyan, Mrs. Mga legalistmong abogado. Wala tayong magagawa, Mrs. Ganyan talaga. Kusuhan, patalinuhan, pasinungalingan. Diyan kayo magaling. Sa ilalim ng batas, walang kasalanan ng tao hanggat hindi siya napapatunayang nagkasala. Magandang dahilan ninyo, mga abogado. Halos 18 taon ko siyang inalagaan, pinalaki, minahal, inaruga. Tapos nag-aabang na siya ng bus, tapos bigla lang siya kukunin ng iyong anak. Tapos dadalhin sa hotel, pinagsamantalahan. Be practical, Mrs. Alam kong malaking perwisyo na gawa ng aking anak, Mrs. Kaya nais kong tanggapin niyo ang kaunting tulong na ito. Akala ba ninyo na mabibili niyo ako? Layas! Layas! Sa buong buhay ko, Konsehal, ay ngayon lamang ako nasampal. Ngunit di bale, dinadaanan ko lang kayo sa mabuting pakiusapan. Pero kung gusto niyo magkademonyohan tayo, sige, ituloy niyo. Tayo na, Mayora. Akala ba ng mga taong iyon sila ang batas? Sa kasalukuyan na inay sila nga. Lalabas ang katotohanan, mananaig ang katarungan. Yan ba ang tinuro ninyo sa gobyerno? Mananaig ang katarungan. Hustisya? Hustisya? Hustisya politika? Hustisya? Diyos ko na, bahala ka na. Kailangan magputol ang ganito. Paano? Hindi ako titigil hanggat hindi siya nabibilanggo. Tatlo lamang nagkakaroon ng hustisya. Yung mayaman, yung makapangyarihan at malakas. Paminsan nagsasama-sama pa ang tatlong yan. Walang kwenta sa akin yan kahit magkaubos-ubos man ang ating pangkabuhayan. Susulat ako sa magazine. Susulat ako sa diaryo. Isusulat ko ang lahat. Pakikinggan nila ako. Ang demanda ninyo, kamukha lamang ng kung kayo'y nasusuko sa bingit ng bangin at malaki pa ang agwat ng kabilang pangpang ng kailangan ninyong talunin. Alam ninyo sa pagtalon ay hindi ninyo maabot ang kabilang pangpang, pero pipilitin din ninyong tumalon, tatalon kahit alam na alam ninyong kayo'y mahuhulog. Bakit pa kayo magdedemanda? Lalaban ako, Tony. Lalaban ako. Hustisya? Tingnan mo, Tony. Ako at si Aida ay sadyang pinili ng Diyos para rito. Kung sa anak mahirap pa nila gagawin ito, ay tatahimik na lamang sila at lulunukin na lamang nila ang kanilang dignidad.
At kung sa anak mayaman naman nila ay mahihiya ang kanilang magulang. Mula nang mapatay ang Itay, sinasabi natin na baril. Para siguro mababas-bawasan ang lagim, pero ang totoo'y pinatay siya. Sinisimulan ko nang isipin kung ano ang batas na nararapat dito sa atin. Kung sino ang dapat magpatupad niyon, kung ano ang hakbang na nararapat nating gawin. At sa lahat ng libro, sa Biblia ko pa nakikita ang sagot. Naglalakad ako minsan pagkaraan na nangyari kay Aida nang maalala ko ang mga sinabi ng ama ni Itay noong araw na iyon ng libing. Kapag buhay ang inutang, buhay din ang magiging kabayan, na para bang sinisingil para sa kanya o para sa atin ang inutang o buhay ni Itay. Naisip ko, ito hindi isang pamanhiin, hindi isang kasabihan. Ito ay isang simpleng batas, isang kautusan o kahatulang inilabitin ng Diyos kay Moses sa itaas ng bundok sa gitna ng kulong ng kidlat. Nag-uusok ang ingay ng pakakak sapagkat hindi ka sinabi sa Exodus na buhay sa buhay. Ito bang nangyari kay Aiday masahol pa ang pagkamatay? Ngayon, ito ang kakatulang nararapat nating sundin. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, apoy sa apoy, sugat sa sugat, latay sa latay. Ito ang aking gagawin. Gaganti ako. Gaganti ako. Gaganti ako sa kanya. Gaganting paano? Papatayin ko siya. Tony! May isa pa kayo hindi nalalaman, Inay. Diyan sa abangan ng sasakyan, minsan na ako'y papuntang eskwela, sinakay ako sa jeep ng 2 bataan ni Mayor. Jeep iyon ng mga pulis at ang nagsakay sa akin ay parehong pulis. Nagpaikot-ikot kami, nasa gitna nila ako. Sabi nila, itigil daw ninyo ang kaso. Mga banta? Banta? Sinasabi niyo na ang lahat ng pinundan niyo. Kung hindi pa ako maniniwalay, ano pa ang aking mahihintay? May kwento tungkol kay San Agustin, tungkol sa paniniwala. Naglalakad daw si San Agustin sa tabing dagat at tinuklas ang misteryo ng diba na Trinidad. Habang nag-iisip at naglalakad, mayroon daw narinig si San Agustin na parang hangin nagbubulong sa kanya. Agustin! Ang ginagawa mong pagtuklas sa misteryong iyan ay kasing hirap ng pagsalok mo ng tubig sa buong dagat sa iyong palad. Pananalig, paniniwala, yan ang kailangan mo. Ang hustisya ba rito sa atin isang misteryo? Alam natin sa lahat na ito hindi hustisya at alam natin kung bakit ito hindi ganito. Wala naman tayong misteryong dapat tuklasin kung bakit na manatili at maniniwala pa tayo. Lawakan mo ang iyong pagtingin, Tony. Ang iyong ikinagagalit ay dahilan sa personal na karaingan. Lawakan? Ang kay Itay isa lamang kawalan ng katarungan. Darating ang hustisya, Tony. Kailan? Gaano katagal? Sa anong paraan ang paghihintay natin katulad lamang sa ginawa nating paghihintay sa kaso ni Itay? Ano ang nangyari sa kaso niya? Natatandaan ko pa, 16 anyos ako, nasa gagalingin tayo, naghahapunan tayo, may tumawag kay Itay. Alam natin na mula nang madiscover niya ang di paglilista ng truck na tabakong inilabas sa bodega ay ipinagbantaan na siya. 100,000 piso ang halaga ng mga naipuslit. Pero matapang si Itay, hindi siya napatakot at ng gabi ngayong iyo'y lumabas siya kumpiyansang matapang niya hindi sinungkit ang sarili niyang baril. Nag-usap sila sa labas at nang magkainitan niya'y napalabas tayo at narinig natin ang mga putok. Bagsak si Itay. Takbo sa nakaparada nilang jeep ang 3. Nakuha ko ang numero ng jeep at natunton ang mga nagsigamit niyon. Nadyaryo tayo kung ilan araw tayong nasa periodiko, umaasa tayong mahuhuli at makukulong ang mga nagsibaril kay Itay. Hanggang sa pumasok ang isang politiko. Ano ang nangyari pagkaraan yon? Unti-unti silang nawalan ng interes sa kaso. Hindi ba naging porsigido ang investigasyong pulis? 30 high school ako noon at kauna-unahang pagkakataon naisip kong ang hustisya pala ay ganito. Hanggang ngayon ay nasa akin pa ang clippings ng mga dyaryo noon. Itinatago ko, duguan ang retratong kuha ni Itay. Nakaraan na yon, Tony. Ang gamot nga pala, sino ang bibili? At paano ito ba si Tony? Hindi ba pwede ipapabukas na lang? Anong oras na ba? Mag-alas 11 na rin siya. Mayroon namang butika dyan hindi nagsasarap. Kailangan ni Aida. Kapag hindi siya nakakainom, hindi siya makakapag-inom.
maaari pang makakasama sa kanya. Talino pa kamo yun, pupunta rin pa ang doktor, hindi ba? Gabi na, Ana. Nasasayaw ni Regina. Ngunit kailangan ni Aldo. Ito na pala si Tony. Lalakad na ako. Alam mo ba ang butikang pupuntahan mo? Mag-taxi ka na. Umuwi ka kaagad. Kailangan niya ni Aldo. Kinakabahan ako, Ana. Bakit? Sa pagkapunta ni Mayor? Iintindihin mo yun? Hindi. Kay Tony. Ibang-iba na siya ngayon, Ana. Nay! Umalis na ba si Kuya? Oo, kanina pa. May dala siyang baril! Baril? Saan siya kumuha ng baril? Hindi ko alam, pero nakita ko siyang kumuha sa kama sa loob ng kahon. Ano kaya ang kanyang gagawin? Sundan mo kaya, Ben? Sundan mo kaya, Ana? Sino yan? Oh, Aida. Ang gamot po, Inay. Si Tony, wala pa? Bakit po? Bumili ng gamot. Anong oras na ba? Alas 2 na po ng madaling araw, Inay. Umaga na. Saan ka nagsuot ang Antonio nito? Sinabi ng agahan at kailangan. May nabasag po akong bote, Inay. Inay, hindi po ako makatulog. Gusto mo ng gatas? Ano bang gagawin ko? Gatas na pala. Lagi ko pong iniisip ang lumang bahay natin, Inay. Ano ka mo? Lagi ko pong iniisip ang lumang bahay natin. Mas gusto ko pang naroon tayo kaysa dito. Ayoko po dito, Inay. Bakit naman? Hindi ko po alam, Inay. Basta lagi ko pong iniisip ang lumang bahay natin. Natatakot po ako dito, Inay. Bakit ka naman matatakot? Ang sabi niya, huwag raw tayo magsusumbong, Inay. Hindi ako natatakot kung ako lang. Pero kayo, kung ano-ano ang aking naiisip, Inay, hanggang sa aking panaginip, narito raw siya, kasama ang kanyang mga kasama. May dala silang mga baril, Inay. Inaupo niya sa mesa si Kuya, Inay, at lahat sila'y nakapaligid sa kanya. May inabot siyang lason kay Kuya. Inumin mo, at nang mamakaawa ako sa kanila, Inay. Ang sabi ko, pasensya na kayo sa kapatid ko. Ang sabi niya, anong pasensya? Nagsumbong pa rin siya, kaya inumin mo ito. At ininom ni Kuya ang lason. Iya, gatas, Aida. Huwag mong isipin yan. Ang bait pa naman ni Kuya, Inay, kung sa kanya nila gagawin yun. Hindi nila sasaktan ang kuya mo. Hindi nila aanugin. Hindi naman nila sasaktan, Inay? Oo, hindi nila sasaktan. Kung pipili ako ng mapapangasawa, ang pipiliin ko ay kamukha ni Kuya dahil mabait siya at mapag-alala. Dahil simula nung nawala si tatay, ay siya na yung tumayong ama ko. Diba, Inay? Oo. Saan nga ba pumunta si Tony nito? Anong sinasabi ni Kuya tungkol sa nangyari? Wala. Wala siyang sinasabi. Kung pumapasok siya sa kwarto at kinakausap ako, nahuhuli ko siyang tinititigan niya ako ng mabuti. Ang lalim niyang tumingin, ang sabi ni Tia Ana ay pangit ang nakakunot ang noo. Pero sa tingin ko, Inay, ay bagay naman ito kay Kuya. O siya. Panhik ka na. Kayo, Hihintayin ko siya. Anong oras na ba? umaga na. Umaga na? Tony! Ano nangyari sa'yo, Tony? Dali, gisingin mo sila, Kuya! Ben. Alis na tayo dito. Bakit ka duguan? Anong ginawa mo? Tia Ana! Ben! Ben! Alis tayo dito, Inay. Hindi, Tony. Hindi tayo aalis. Susuko ka. Pinatay mo siya. Susuko ka. Nariyan na sila, Inay. Nariyan ang aking anak, Mayor.
Maayos siyang susuko. Aristuhin niyo na. Bakit mo binaril? Huhulihin ka namin. Dadalhin ka namin sa presinto. Anong ginagawa niyo? Dito pa lang pinapatay niyo na. Kalokohan! Kami nang lalaban. Pinatay niya ang aking anak. Kayo ang batas kapag inyong anak. Dadalhin natin siya sa husgado. Husgado? Anong husgado? Bakit marunong ka ba sa husgado? Justisya! Hustisya? Anong hustisya? Ikaw, Mayor, alam mo ba kung anong kahulugan ng hustisya? Hindi ninyo malalaman ang kahulugan ng hustisya, Mayor. Kayong lahat, hindi ninyo malalaman kung anong kahulugan ng hustisya. Binaril mo ang sarili mong anak. Para saan? Pananagutan mo ito. Arestuin! Arestuin! O dalhin ninyo ako kahit saan. Dalhin ninyo kahit sa korte o husgado. Pananagutan ko na pinatay ko ang aking anak. Ako ang pumatay sa aking anak.